Ang modernong kalakalan na baliin niyang kasabihan na yan. Isang pindot lang ay pwede ka na magkaroon ng kahit anong gusto mo. Damit, sapatos, gadget, mamahaling kung ano-ano. Lahat abot kamay. Lahat ay mapapasa iyo. Kahit wala kang pambili. Bakit kailangang limitahan ang sarili kung meron namang handang magpautang? At agad-agad, walang tanong-tanong, walang kung ano-anong papeles mula sa bangko ang kailangan. Buy now, pay later. Bili ngayon, tsaka ka na magbayad. Ang pangako nila at ang ibibigay nila ay hindi na plastic na card na kasya sa iyong pitaka. Ngayon ay app sa telepono lamang ang kailangan. At yan mismong makukuha ng ating makikilalang dalaga, si Jamie. Isang empleyado sa call center. Hindi kalakihan ng sweldo, pero dambuhala naman ang kanyang luho. Ang kinikita niya ay hindi tugma sa mamahaling panlasa. Pero sa mga bagong damit at sapatos siya talagang lumiligaya. At pag nilulustay ang sweldo sa kalahating buwan lamang ay parang langit ang pakiramdam. At kung makadampot mula sa mga shelf ay parang walang katapusan. Pero kung paano babayaran, saka na lang isipin yan. Dahil isang araw si Jamie ay may matutuklasan na talagang babago sa kanyang kapalaran. Kung ano po yan mga kapatid, natin namang simulan ang sinulat ni Macris Magbo Orpilla na kwento na pinamagatang Pecha de Peligro. Jamie, tara na. Baba na tayo para makabili ng pagkain. Kain na tayo habang wala pa sila TL. Kumain na ako sa bahay. Rina, bakit naman si Jamie lang ang inaaya mong bumaba para bumili ng almusal? Apat tayong nandito, oh. Ano ka ba, Dave? Siyempre kapag lahat tayo bumaba, sisitahin na naman tayo na kadarating lang natin tapos break na agad. Pero maaga pa. Nakapag-login na nga tayo kahit 30 minutes pa bago ang start ng shift, eh. Jamie, bakit ba tulala ka na naman? Ang tagal pa kasi ng next sahod. Kahit kasi sahod lang natin ng isang linggo, parang Pecha de Peligro na naman sa'yo. Ay, Grabe naman yung buntong hininga mo. Bakit ba? Ay, naka-open ng online shopping apps. Ay, teka. Nag-start na ang bayad mo sa bago mong phone tsaka laptop. Yung naka-buy now, pay later na 3 months deferred payment? oo eh. Nabubuhay man ako sa buy now, pay later. Kaso nagkasabay-sabay naman ang bayaran. Walang natira sa sinahod ko nung isang linggo. Ay, gusto ko pa naman bumili ng bagong damit at sapatos para sa presentation ko next week. Ah, di problema yan. Maraming lending apps ngayon na nag-o-offer ng loan. Parang buy now, pay later din. Kasi sila ang nagpupondo ng bibilhin mo now, tapos later mo pa babayaran sa kanila. Maliit lang ang interes. Hoy, Jeno! Huwag mo naman turuan. Mababaw na naman sa utang niyang kaibigan natin. Jamie, marami ka na namang damit, di ba? Parang hindi ka nga nag-uulat ng sinusuot mo eh. At saka isa pa, hindi naman laging may client visit. Huwag mo nang gastusan. Minsan nga lang sila dumalaw eh. Dapat ma-impress ko sila. Lending apps nga. Yan ang solusyon. Pakita ko sa'yo dito sa phone ko. Uy, kayo na lang ang bumaba. Di rin naman ako gutom eh. Naku, tara na nga, Dave. Mukhang magiging busy ang dalawang shopaholic sa paghanap ng mga lending apps. Jamie, anak! Kakain na! Labas ka na dito! Sige po, Nay. Susunod na po. Ate? Ay, ano ba yan? Paikot-ikot ka pa sa harapan ng salamin. Ang dami pang damit na may tagpa na nakakalat dyan sa kama mo, ah. Sana kasi kumakatok ka, di ba? Bumali ko ba na feeling model ka dyan, ate? Ang dami mo namang pinamiling damit. Teka, nakita na ba yan ni Mama? Shh. Ano ka ba, Kaloy? Isara mo nga yung pinto. Ha?
maingay. At tinakas ko nga lang to papasok kanina habang nasa kitchen si Mama. Teka, akala ko ba wala kang pera? Noong nakaraan, nanghihingi si Mama sa'yo ng pambayad ng tubig at kuryente. Sabi mo, wala kang pera. Wala nga akong pera. Inutang ko lang to. Ha? Inutang mo na naman? Yan ah. Hindi na ako magtataka kung isang araw bigla ka na lang kunin ng bangko. Pero sa tingin ko, baka isoli ka rin nila agad. Kasi magastos at maluho ka eh. Eh tapos wala ka naman pakinabang. Aray! Oh! Ba't mo naman ako binato ng hanger? Buti nakailag ako. Muntik pang mabangasan tong gwapo kong muka. Bullshit ka naman, Kaloy. Lumabas ka na nga lang. Nagsusukat ako rito eh. Oh, may presentation ako sa client namin sa 1 linggo. Dapat presentable ako at bongga para mapansin ng mga managers at ng client. Alam mo ate, hindi ka naman artista. Hindi ka rin naman mukhang artistahin. Ba't nag-e-effort ka pa? Sayang lang din naman. Che, basta. Ganito ang kailangan ko para magkaroon ako ng self-confidence na magiging successful ang presentation ko. Sus, ewan ko sa'yo. Tara na, kain na tayo. Kasi baka mamaya, si Mama nang sumundo sa'yo rito. Uy, bakit para kang nalugi? Anong eksena kanina at nakasimangot ka nang lumabas ka ng conference room? Paano kasi, tong si TL, siya na lang daw mag-present sa client. Pinagandaan ko pa naman to. Tapos siya naman pala ang magpapabida. Hindi ka pa nasanay. Alam mo naman yan. Kunwari maraming alam pero nakikiride lang sa galing ng mga tao niya. Hinintay ka lang niyang gumawa ng presentation materials at mag-collect ng information para hindi na siya mahirapan. Diba ang unfair, no? Ako ang gumawa ng deck na ginamit kanina. Tapos babasahin niya lang pala. Naturingan siyang team leader tapos ganyan siya. Credit grabber. Ay nako, ewan ko ba naman sa mga managers dito? Hindi man lang napapansin na magaling lang mag-English yung si TL, pero wala namang alam sa operations. Kung hindi mo nga ginawa yung process flow map na yan, baka nga ngayon sa meeting kanina. Akala ko pa naman chance ko na magpasikat. Bago pa naman tong damit at sapatos ko. Ay naku, tara mag-coffee break na lang muna tayo. May 30 minutes pa tayo. Hindi ka rin nag-lunch kanina, di ba? Ano, bet? Libre mo. Oo, sige. Para ma-cheer up ka naman, O sige, game. Tara. Ano na namang ginagawa mo? Parang nag-check out ka na naman ng mga add to cart mo, ah. Ay naku, na-stress ako eh. Kailangan ko ng libangan. Oh, akala ko ba wala kang pera? Hindi ka nga sumabay sa amin kumain kanina ng lunch eh. Wala nga akong cash. Buy now, pay later naman tong mga to. Okay na ang kain ko ng aga na tapunan sa bahay. Libre pa at mas masarap luto ni Mama. Pero, na-appreciate ko talaga na inilibre mo ako ng kape at cake ngayon dahil gutom na ako. Ikaw talaga? Pero friend, paalala lang ha. Mag-iingat ka sa mga lending apps. Maraming scammer ngayon. Uso rin ng phishing. Baka mamaya, imbis makatulong yan sa'yo, makasama pa. Siyempre, alam ko naman yun. Ako pa ba? Eh marami naman tayong awareness training dito sa office tungkol sa mga ganyan. Imposibleng ma-scam pa ako, no? Okay, yun naman ay friendly reminder lang. Brought to you by yours truly. Thanks, friend. Hala, ang lakas ng ulan. Ay, sana pala nag-taxi na lang ako pa uwi. Ay, kaso wala nga pala akong pera. 2 araw pa bagong sahod. Pero ang laman ng wallet ko, bariyan na lang. Aba, ano to? Sangla Pay? Para to yung sinabi ni Jenna na nasubukan na niya. Anong sabi? Quick loans, no questions asked. Wow ha, hindi ko matry nga. May terms and condition agad? Pag nag-download pa lang? Ang haba naman. Pero syempre, hindi ko nababasahin. Pare-parehas lang naman ang mga yan. Download ko nga. Miss, makikiabot ng bayad? Manong, bayad daw. Miss, paabot naman. Bayad ulit. Ay, kung hindi lang ako takot mas-snatch ang bago kong phone, sana sa may dulo na lang ako umupo. Ay, balik na ako dito sa app. Ayan, naka-download na. Apply for Sangla Pay. Accept terms and conditions ulit. Ay naku, ang dami-dami namang accept nito.
Pero parang may mga nakakulay red na font sa terms and conditions. Dahil ba red ang logo ng Sanglapi? Basahin ko ba? Ako, ang haba naman. For sure, same lang naman to ng kanina. Baka inulit lang in red font. Click next. Minimum of 13,000 pesos. Payable in 6 days. Bakit may butal? Wala rin nakasulat na interest at penalty sa description. Huwag ko na nga nang isipin. Ayos na to para mabili ko ang bag na nakita ko kanina. Sabi sa inventory count, 2 na lang ang natitira. O baka maubusan pa ako. Ayan, click apply. Miss, makikiabot nga ang bayan. Bayad daw. Para! Kaloka naman, Manong! Ano ba dahan-dahan? Umuulan pa naman. Teka, applied? Baka kanina nang biglang magpreno na pindot ko. Oh well, itutuloy ko rin naman talaga, so okay na rin siguro. Funds dispersed. Pay on installments starting now and pay in full on or before 66 days. Ay, good morning. Uy, good morning. Ano yung mga sugat sa braso mo? Hindi ko nga rin alam eh. Baka nakamot ko habang natutulog. Parang nangangati din kasing balat ko kagabi kaya nahirapan akong matulog. Nakamot? It's more on nakalmot. May pusa ka bang alaga? Baka kailangan mong magpa-anti-rabies shot. Wala namang kaming alagang hayop sa bahay. Ay. Pero masakit nga ngayon itong mga sugat ko sa braso eh. Lagyan mo na muna ng gamot. Magpunta ka dun sa clinic. Sige na. Sige, pero pahiram mo na ng phone charger mo. Nisira yung charger ko kagabi. Nag-battery empty pa naman ang phone ko nung pauwi ako. Oh, here you go. Charge mo na muna. Your payment starts now. Rina, narinig mo yon? Ang alin? Ang tunog ng pag-on ng phone mo? Yung nagsalita. Yung nag-notification sa phone ko. Ha? Eh, wala naman akong narinig na nagsalita. May nagpadala ng notification at kasabay nitong pagbasa ng nakasulat. Ano? Patingin nga. Itong notification, Jamie, wala naman akong mabasa. Ang nakikita ko ngayon ay wallpaper picture lang ng bago mong bag. Yung bag na gamit mo ngayon. ano? Rina, baka gine-joke time mo ko ah. Hindi magandang biro to. Hello, Jamie. Ikaw ata nagtitrip sa akin eh. Wala nga akong nakikitang notif. Saka wala rin akong narinig. Tayo lang dalawang maingay dito sa floor. Pero paano nangyari yun? Na ako lang nakakabasa nitong nakasulat at ako lang nakakarinig. Special offer just for you. Refer 3 for the price of 13. Ano to? Ano sinasabing refer 3 for the price of 13? Uy, tago mo na yung phone mo. Papalapit si TL. Baka masita ka na naman. Dave, tulala ka. Anong problema? Hindi. Kasi tumawag yung nanay ko kanina eh. Nasa ospital daw yung kuya ko. Kailangan maoperahan. Ay, alam nyo, kanina pa nga ako naghahanap ng buwelo na magsabi sa inyo eh. Kasi baka pwedeng makahiram naman ako kahit magkano lang oh. Pandagdag sa ipon ko. Malaki-laki yung gastusin eh. May 5,000 pa ako. Pahiram ko muna sa'yo. I-fund transfer ko later. Talaga? Salamat, Rina. Anghel ka talaga. Ako naman, may nautangan ako kagabi. Fresh na fresh lang. Hindi ko pa naipang siya shopping. Ipahiram ko rin muna sa'yo. Ikaw na rin magbayad. Next month pa naman yung start ng bayaran. Ako, salamat, tol. Maasahan ka talaga. Hoy, Jamie! Ha? Ano ulit yun? Nanghihiram ng pera si Dave. Nasa ospital ang kuya niya. Sorry pero wala akong extra ngayon eh. Pero may alam akong pwedeng utangan. Mabilis lang. Na-credit agad sa bank account ko. Walang credit score na kailangan. Wala rin mga requirements. Send ko sa'yo ang link ha. Ano? Talaga? Naku, sige. Salamat ah. Mauuna na akong umuwi ha. Bye! Sige, uwi na rin ako. Pupunta pa akong bangko. Sige, bye! Ano
kayang problema ni Jamie? Isang linggo na siyang parang balisa at hindi mapakali. Tapos napansin mo ba? Parang namamayat siya at namumutla. Oo nga. Parang lagi ring may iniindang sakit o sugat sa katawan. Matapik mo lang o madantayan, umaaray. Tapos lagi pang nakatingin sa phone niya. Lagi tuloy siyang napapagalitan ni TL. Pay your full amount due by tomorrow. Go to your Sangla Pay app for payment. If the amount remains unsettled, you will pay the price. Ano? Akala ko 66 days ang terms. Nakakaisang buwan pa lang ako ah. Aray, ang sakit. Parang may humihiwa sa likuran ko. Jamie! Jamie! Bumangon ka dyan! Tumawag ka ng taxi! Dalhin natin sa ospital ang kapatid mo! Jamie, bilisan mo! Jamie! Opo, ano pong nangyari, Nay? Kanina ko pa ginigising eh. Ayaay ko sanang kumain kaso pagpunta ko ng kwarto, puro sugat ang katawan niya at ayaw niyang magising. Ano po? Jamie, anak, ako na lang ang maiiwan dito. Hindi ba may pasok ka pa? Nag-file ako ng emergency leave, kaso hindi pa ina-approve ng boss ko eh. Kayo, Nay, magpahinga na kayo. Kayo na lang ang umuwi sa bahay para makakuha rin ng gamit ni Kaloy. Sige, pero tawagan mo ko kagad pag may balita na, ha? Mag-almusal din muna kayo bago umuwi, para hindi na kayo magluto. Heto po, pang-almusal. Ay, nako, wag mo na akong abutan ng pera. May pensyon naman ako. Ang importante ngayon, kausapin mo tong kapatid mo para magising na. Hindi maipaliwanag ng mga doktor kung bakit ayaw magising eh. Wala pa naman ang ibang test results, Nay. Antayin po natin. O siya, maiwan na kita. Biglang sumakit ang ulo ko, Jamie. Nay. Nay! Friend, okay ka pa ba? Dinalhan ka na namin ng pagkain ni Dave. Salamat ha, nag-abala pa kayo. Tayo na nga lang magkakaibigan, hindi pa ba tayo magdadamayan? Pasensya na rin ha, ngayon lang kami nakadalaw. Overtime kami kahapon at nung isang araw eh. Okay lang. Kumusta pala ang kapatid mo, Dave? Ayun. Naoperahan naman na at recovering na. Hindi ko na nagamit yung lending app na sinend mo. Na-download ko pero hindi ko na nagamit. Nagpadala kasi ng pera yung tsahin ko sa Canada eh. Kaya sinuli ko na rin yung mga pinautang ni Rina. Okay. Mabuti na rin kung ganun. Mahirap ang maraming utang. Masakit sa ulo. Teka, nasan si Jeno? Ayun nga. 2 days nang hindi pumapasok. Nag-awol. Hindi nagpaalam kay TL. Kaya yata mainit ang ulo nung nagpaalam ka ng emergency leave kasi 2 na kayong wala. Tapos walang abiso pa yung isa. Awol agad? Sana tinawagan naman lang muna niya. Baka may emergency. Tinawagan daw niya pero hindi raw makontak. Pero, nasan ba kasi si Jeno? Tumawag siya sa akin nung nakaraang araw. Nung nangungutang ako sa inyo pero hindi naman nagsasalita. Tinext ko rin pero walang reply eh. Nakakapagtaka. Si Jeno pa naman yung palasagot lagi sa mga messages sa tawag. Ngayon, siya ang missing in action. Ay naku, wag mo na ngang intindihin muna si Jeno. Kumusta na yung nanay at kapatid mo? Ay, hindi ko rin alam. Wala ring masabing konkretong findings sa mga doktor. Di rin nila maipaliwanag kung bakit may mga sugat ang katawan nila Mama at Kaloy. At kung bakit hindi sila magising kahit normal ang lab test results. Yung mga sugat mo sa katawan, tinanong mo na rin ba? 2 araw na kayo dito sa ospital. Sana nagpatingin ka na rin. Aha. Napapansin namin na marami ka ring mga sugat sa katawan. Lagi ka pang naka-long sleeves at pantalon ngayon. Kahit dati, naka-skirt ka or di kaya dress. Tapos ngayon, madikit lang kami sa'yo o mapaakbay. Umaaray ka na. Ano pang nangyayari, Jamie? Ay, hindi ko rin talaga alam, Rina. Hindi ko rin alam. Oh, phone mo yata yun. Si Jeno tumatawag. Sagutin mo. Baka sakaling sa'yo magsalita. Hello? Nawala bigla.
full amount due still unsettled. Pay now or they will die. Jamie, bakit? Anong tinitingnan mo sa phone mo? Hindi niyo ba narinig? Yung tawag ni Jeno? Narinig lang namin nag-ring pero hindi siya nagsalita, di ba? Sabi mo? Biglang nag-busy yung linya. Wala ba kayong ibang narinig? Huh? Ang nag-message sa akin just a few seconds ago. Tapos may nagsalita tungkol sa loan ko, Sanglape. Jamie, wala talaga kaming ibang narinig. Okay ka lang ba talaga? Uy, tumatawag si TL. Hello? Ano po? Oh my gosh! Rina, bakit? Pero paano nangyari yun? Sige po. Sasabihin ko si Jamie at si Dave. Oh, bakit Rina? Ano nangyari? Anong sabi ni TL? Guys, hindi madaling sabihin to para sa akin. Ano nga yun? Pinapakaba mo naman kami. Si Jello, wala na siya. Diyos ko! Natagpuan ang bangkay niya sa apartment niya kaninang umaga. Puro sugat ang katawan niya. At ano? Las-las ang leeg. Ang cause of death ay excessive bleeding. Diyos ko! Ang bilis ng buhay, no? Parang nung isang araw lang, kasama natin si Jeno. Nagkukulitan, nagkwekwentuhan. Ay, kaya nga eh. Pero, hindi ba nakakapagtaka? Paano nasugatan si Jeno? Wala namang kutsilyo sa apartment niya. Oo nga eh. Naisip ko nga kanina na takot siya sa matutulis na bagay kaya hindi siya nagluluto dun sa apartment. Yun na nga eh. Alam ko may phobia yun eh. Yung takot sa sharp objects. At double lock ang pintuan niya. Diba, nagpunta tayo dun last time. May passcode na sa pintuan. May bolt pa sa loob tapos may parang chain pa. Yun na nga. Kaya it doesn't make sense talaga. Ay, teka. Ibig mo bang sabihin yung mga tawag niya eh paramdam na pala? Kinikilabutan ako, Dave. Kahit ako eh. Pero parang ganun na nga. Baka alam niya hahanapan natin siya. Pero mabalik tayo sa cause of death. Wala rin namang sense kung bigla na lang siyang bumulagta tapos nagkasugat, di ba? Pero, bakit si Jamie? Yung nanay at kapatid niya, ganun din naman ah. Sugatan kahit sabi nila wala naman daw silang ginagawa. Wala rin kumalmot o kahit ano. Ay, ewan ko. Alam mo, napaisip lang ako. May nabanggit si Jamie kanina eh. Ano? Yung Sanglape. Sabi niya may notification galing Sanglape tapos hindi natin marinig. Nagala mo? O anong tungkol doon? Ay kasi nga, nabanggit din ni Jeno yan sa akin. 2 months ago, na-approve daw siya sa Sanglape na buy now, pay later. Pero hindi na kasi niya inulit kaya hindi ko na naalala agad. Ano naman kaya yun? Rina, tumabi ka! Dave, kaya mo yan. Huwag mo akong iiwan. Bilis! Mabilis na bumababa ang blood pressure niya. Ang dami na rin nawalang dugo. Check yung paghinga niya! Siguruhin niyo nakakahinga siya! Eto na. Pero humihina ang paghinga. Sige na, ihanda na yung oxygen. Ano na? Bakit ang daming dugo? Tulungan niyo siya! Kalma lang, ginagawa na namin ang lahat. Nawala na ng pulso. CPR na. CPR! 1, 2, 3, 4! Charge defibrillator. 200 joules. Ready. Clear.
Jamie, si Dave, Oh, bakit ka umiiyak? Ano bang nangyari? wala na si Dave, Jamie. Nabangga siya kanina ng coaching na wala ng kontrol nang pauwi kami galing dito sa ospital. Nandito kami ngayon sa morgue. Inaantay ko ang kapamilya niya. Morgue? Sige, pupuntahan kita. Sandali lang ha. Ibibilin ko lang si Mama at Kaloy sa nurse. Natatakot ako. Jamie, parang iligisa-isa tayo. Si Jero, tapos si Dave. Paano ko? Ako na yung susunod. Anong sabihin yan? Ano ka ba? Wait lang. Pupunta ako agad dyan ha. Bilisan mo, Jamie. Bilisan mo na, Jamie. Magbayad ka na. Dahil kung hindi, mamamatay na silang lahat. Ano ba tong nangyayari? Sanglapay na naman? Anong sinasabi nito na magbayad na ako dahil kung hindi mamamatay silang lahat? Ano bang klaseng up to? Ano bang nangyayari? Due to delayed payment, the 3 for 13 offer is revoked. Prepare to settle your account. Terms and conditions apply. Terms and conditions? Teka, bubuksan ko nga yung app ulit at babasahin ang inagrihan ko. Ha? Ano to? Diyos ko! In red font pa nakasulat pero hindi ko binasa. Sanglapay terms and conditions, blood payment. Failure to pay will cost you blood, flesh, or life itself. For every 1,000 borrowed, you must sacrifice one soul through referral. Sanglapay claims rights beyond wealth. Defy and face eternal damnation. Hello? Rina, sorry, papunta na ako kaso... Jamie, ang phone ni Dave inabot sa akin ng nurse. May nabasa ako dito na sa tingin ko dapat mong malaman. Ano yun? May notification dito sa phone niya. Sanglapay hereby confirms your enrollment through referral. By accepting, you agree to be subject to all terms and conditions, including the payment of any and all penalties. Failure to comply will invoke severe and irreversible consequences. You have 2 days to agree. If not, you will pay the price. Diyos ko! May isa pa, Jamie. Ang natanggap niyang notification kanina. Sanglapay, your rights, including your right to life, have been terminated in accordance with the terms and conditions of this agreement. Jamie, ano to? Anong nangyayari? Failure to pay will cost life itself. Diyos ko, anong klaseng pagkakautang to? Bakit kasi hindi ko muna binasa ang lintik na agreement na yan? Ah! Kaloy! Kaloy! Diyos ko! Nurse! Doktor! Tulong! Mama! Ma! Diyos ko! Parang awa niyo po! Huwag! Huwag po! Ma! Kaloy! Kaloy! Ma! Do you want to extend your payment terms? Settle within the next 6 hours if you agree. Extension? Kapag nag-agree ako dito, mabubuhay si Mama at si Kaloy. Act now before it's too late. Bilisan ko raw. Hindi ko bahala na nga. Agree. Congratulations on your extension.
You have 6 hours to settle your payment. Otherwise, everyone will die. Reyna, Jamie, ano? Kumusta na ang nanay at kapatid mo? stable na sila ulit. Kaya ngayon lang ako nakababa. Nandito na ba ang pamilya ni Dave? Wala pa. Parating na raw. Tumawag kanina lang. Pwede bang makita ang phone ni Dave? Oo, ito. Umidlip ka muna. 1 oras ka na rito. Sige. Pasandal sa balikat. Oh, may sugat ka pa? Kaya ko yan. Salamat. Dito sa phone ni Dave, parehas ang notification nung dumarating sa amin. Galing nga ito sa Sanglape. Pero, ang tanong, bakit pati si Dave nadamay? Hindi naman siya nangutang. Hindi kaya dahil sa isa pang terms and condition bago mag-download ng app? Ano kaya nakasulat? Click ko nga to. Pwede ang voice over ang magbasa. Hindi naman siguro maririnig ni Rina. Dito ko sisimulan sa after ng sinabi ni Rina kanina. Non-response or failure to accept these terms will be construed as consent to the full payment of the debt through any means Sanglape deems necessary. Your rights, including but not limited to your right to life, may be terminated as per the terms of this agreement. By clicking accept or using the app, or not deleting this app, you expressly consent to all the terms herein and waive any claims against Sanglape related to these conditions. Diyos ko, anong kademonyon ba itong napasok ko? Paano ko ba masusolusyonan to? Kung 6 na oras lang ang palugit ko simula kanina, may mahigit kumulang na 5 oras na lang ako. Basahin ko nga ulit ang terms and conditions. Kahit anong basa ko rito sa terms and conditions, wala akong makitang lusot. Walang loophole man lang. Binding lahat dahil nakasulat. Siguro dahil din rito kaya puro sugat ang katawan ko. Pati ni na mama at Kaloy. Blood pact. Kasi naman, bakit ko ba ginawa to? Bakit ba ang dami kong utang tapos hindi ko pa binabasa mga kabayaran? Mas patindi pa to sa scam online. Ito si Satanas ata mismo ang kausap ko eh. Time check. You only have 5 hours left. 5 oras? Oh my God! Hindi maaari ito. Naglaps ng special offer na 3 lives for 13. Dapat kasi dati ko pa binasa ang terms and conditions. Bakit ba pinaabot ko pa ng ganito? Ang masaklap pa, hindi pala totoong 66 days ang payment period. Ang time pala na yon, expiration period. Ibig sabihin, parang killing spree ang mangyayari hanggat hindi pa naglalaps ang 66 days at buhay pa ako. Mamamatay lahat ng tao sa paligid ko. Time check. You only have 4 hours left. Napaka-diligent naman ito. Ay, may pa-reminder kada oras. Teka, pwede kaya magtanong sa customer service ng app na to? May ba ganun kaya sila? Itatanong ko kung ilan pa ang kailangan kong i-refer para mabuhay ako at mga mahal ko sa buhay. Baka may pag-asa pa ako makatakas. You still need 12 referrals. Good luck. 12? Ibig sabihin si Dave lang ang counted? Hindi kasama si Jeno? Original din siguro na nag-loan si Jeno. Oh my God! Ang dami naman! 12! Miss, concerned lang po ako. Ang kaibigan niyo po na kasama niyo kanina, isinugod sa operating room. Nahulog po siya sa hagdanan kanina habang pauwi. Ano? Serena? Serena? Pati si Rina nadamay? Pero paano? Dinownload din ba niya yung nakita niya sa phone ni Dave? Yung Sanlape?
Pero paano? Hindi ko naman siya sinenda ng link ah. Thank you for your automatic referral based on current association. You now have 11 more referrals to go. You have less than 4 hours to complete your payment. Ano? Na-auto-refer si Rina dahil magkasama kami kanina? Ay, naku! Sanlapi! Ano bang gusto mong gawin ko? Ano? Kapag dinilit ko tong app, baka sakaling makalaya ako. Ililigtas kita, Rina. Ididelete ko to. Thank you for downloading Sangla Pay. Use your blood to auto-log in. Ang likuran ko! Parang may umiiwa sa likuran ko! Paano ba to? Kahit ilang beses ko burahin ang applications dito sa phone ko, bumabalik pa rin. At kada pagbalik, siyang paglala ng sakit sa balat ko. Pakiramdam ko, umaagos ang dugo mula sa mga parte ng katawan ko. Siguro, ganito rin ang nangyari kay Jeno. Parehas kami ng kapalaran dahil sa luho at kakautang. Ganito ang kinalabasan. Isang parusa matapos makatikim ng konting ginhawa. Kailangan kong makaalis kagad dito sa ospital. Uuwi muna ako. Hindi dapat makita o maramdaman nila mama na nahihirapan ako. Naibilan ko naman ang ginawa kong sulat para kay mama at Kaloy, kaya uuwi muna ako. Congratulations! Your application for interest waiver has been approved. You will suffer all the consequences moving forward. Buti na lang, approve na. Ngayon, kailangan ko na lang makarating sa bahay para matapos na lahat ng to. Time check. You only have 1 hour left due to your proposed accelerated payment scheme and interest waiver. Konting tiis na lang. Dumudugo ang ilong ko. Konting tiis na lang, Jenny. Matatapos din to. Uulan pa ata. Pati ang langit nakikiramay sa kahangalan ko. You have 6 minutes left. Countdown starting. See you in hell. Binti ko. Hindi ko na maigalaw. Paano mo dumadorog? Diyos ko. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Gabayan po yung mama at kapatid ko. Hindi si Rina. Hindi ko po kayang isakripisyo ang buhay ng iba. Ako na lang po. Salamat po at kaya ko silang iligtas. Dibdib ko. Parang binubuksan natin ng hilukay ang kaloob-looban. Parang may pumipiga ng puso ko. Salapi! Sobrang paghihirap na ko sa isang utang na hindi ko naman nagamit sa importanteng dahilan. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Para lang sa panandali ang kaligayahan mula sa material na bagay. Dumudugo ang tingo-tilong ko. Pati sa bibig. May dugo. Hello? Miss Jamie Reynes, gising na po ang nanay at kapatid niyo. Ganun po ba? Opo, Mabuti naman at nagtagumpay ang inaplayan kong interest waiver. Miss Jamie, pwede daw po ba nila kayong makausap? Pwede po pakibigay na lang ang sulat ko sa kanila, kagaya ng napag-usapan natin. Pero pagkatapos pa ng 1 oras sana. Opo, ibibigay ko naman po, miss. Kaso, mapilit po talaga sila. Hinahanap po kayo. Pati po ang isa niyong kaibigan na nahulog kanina sa hagdanan. Nagpahatid po sa nurse dito sa kwarto. Naka-wheelchair. Nurse? Si Jamie ba yan? Nurse, pakausap please.
Ma'am, huwag po kayong tumayo. Hello? Jamie? Nasaan ka? Jamie, sumagot ka! Nasa bahay. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang boses mo, ha? Don't tell me! Jamie, anong gagawin mong kabayaran? Wala akong choice, Rina. Kasalanan ko to. Kailangan pangatawanan ko. Sige na, mag-iingat ka lagi, ha. Salamat sa lahat. Pakisabi kay Mama at Kaloy. Patawad. Hello? Hello, Jamie? Jamie! Patawarin niyo ako. Hindi ko na kaya tong sakit. Hindi ko na kaya. Jamie, anak, naririnig mo ba ako? Gising na kami ng kapatid mo. Jamie! Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko hindi na tayo magkikita. Mahal na mahal kita, anak. Please, magsalita ka. Kausapin mo si nanay. Ma, patawarin niya po ako. Hindi ko na pahalagahan ang pinakamahal na regalo. Ang buhay ko. Anak, please, kausapin mo si nanay. Mahal ka namin ni Kaloy. Mahal na mahal ka namin. Ma, hindi na ako makapagsalita. Sa isip ko na lang po nasasabi ang mga sagot ko sa inyo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Ma. Kayo ni Kaloy. Patawad pong muli. At paalam. Paid in full. Debt has been cleared. Rina! Kailan ka ba papasok? Ang daming kailangan gawin dito sa opisina. 3 katim mo ang nawala. Kaya dapat puspusan din ang pagtuturo mo sa mga bagong hire. Pero wala ka rito. Ano na? Bakit hindi ka na rin lang namatay? Parang same lang din naman ang attendance ng patay at ng buhay. Kasi, TL, tinulungan ko pa ang nanay at kapatid ni Jamie. Alam mo na, mahina pa rin dahil galing sa ospital, saka may mga inayos pa kami at nilakad. Promise, TL, bukas papasok na ako. Last week, sabi mo naman hindi ka makalakad. Tapos ngayon, yan naman ang dahilan mo? Aba, araw-araw na lang, Rina. Gaano ba kahaba ang listahan ng mga dahilan mo? May medical certificate ako last week, di ba, TL? Itong week na ito, emergency lang talaga. Emergency? Eh, hindi naman ikaw ang namatayan. Nakikisawsaw ka lang. Huwag ka na magalit, TL. Valid naman ang reason ko eh. Ano? So anong ibig mo sabihin? Invalid ang galit ko? Bruhang to! Hoy! Siguraduhin mo lang na papasok ka na bukas dahil hindi ako makakonsentrate sa trabaho ko kakaasikaso dito sa mga baguhan to! Teka, ano ba to? May nag-send ng link sa akin. Bakit number ni Dave? Naalala ko kasi, nagtanong kayo dati kay Jeno at Dave ng app na pang-loan. Naisip ko lang na i-share yan para in case need nyo. FYI lang din, ako na pala ang gumagamit ng phone ni Dave para may extra akong number. Okay. Nasubukan mo na ba tong app? Hindi pa. Pero balita ko okay daw yan. Mabilis ang approval. Si Jamie at Jenna talaga ang original users niyan. Alam mo naman ang dalawang yon. Magaling sa mga loans at buy now, pay later. Sa bagay. Okay, sige. Bye na. Aba, mukhang maganda tong sinend na link ng pautangan Welcome to Sangla Pay. You have been pre-approved. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook,
Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcast. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.